Hi everyone! Welcome po muli sa programa ng Araw-Araw na Pagpapala. So ako muli yung lingkod, Pastor Charlie Dacutanan, ang makasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito sa aming paikinig muli ng salita. Lord, we thank you for this great opportunity and great privilege na kami muli makapakinig ng salita, Panginoon. Father, we thank you. Pagpalain niyo lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, mapalad po tayo dahil may pagpapala naman ulit tayong matatanggap. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, ngayon ating buksan ang ating Bible sa book of Isaiah 41 verse 10. So, sabi po dyan, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Thank you once again, Lord, sa mga salita ang pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, we thank you. You are a great teacher sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, I would like to share to you about fear not, for I am with you. Dito mismo sa ating foundation verse ay binungad na po ng Panginoon yung salitang fear not, for I am with you. So, yun po yung pinaka-title ng ating pag-uusapan o pag-aaralan sa oras na ito. So, sino pong nagsasalita dito na fear not, for I am with you? O huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Okay, walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan na nagsabi sa iyo at sa akin, sa ating lahat, na huwag tayong matakot. Hallelujah! So, purihin ang Diyos. So, dito sa Isaiah 41 verse 10, ay napaganda po ang talatang ito. It is a powerful verse that offers comfort and assurance to believers. Okay, in times of fear and uncertainty. Hallelujah. So napaganda po itong Isaiah 41 verse 10. So ito isang makapangyarihang talata. Purihin ng Diyos, nag-aalok ng kaaliwan, katiyakan sa mga mananampalataya. Okay? Sa panahon ng takot at kawalang katiyakan. Take note this passage. God speaks directly to His people. So, sino pa yung mga people of God? Ikaw at ako na nanalig kay Kristo. Hallelujah. So, reminding them of His presence, strength, and help. Purihin ng Diyos. So, yun pong ating Panginoon. So, napagandang talatang ito. So, tuwirang nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan. Okay? Pinalalahanan tayo. Okay? Ng kanyang presensya, lakas, at tulong ay available para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Yan ang ating Diyos. Kaya nga sinasabi niya, fear not. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Amen? So, sa panahon natin ngayon, talagang napakaraming nakakatakot. Okay? Kaya ito mismo sinabi ng Panginoon, napapanahon, kasi napakasama ng mundong ito. So, we are living in a perilous time. Okay? That means mapanganib na panahon. Na araw-araw, kung nanonood ka ng balita, mayroong mga namamatay. Namamatay sa mga landslide, mamatay sa mga nalulunod dahil sa baha, bumabagsak na eroplano, kagaya ng nakaraan. 241 ang namatay sa isang pagbagsak na isang eroplano. Okay? So, India, yung eroplano ng India. So, ang daming namatay. So, sa panahon natin, ito yung mapanganib ang panahon natin. Okay? So, araw-araw may mga patayan, may mga digmaan. Okay? Ang mundo natin naghahamon ng mga nuclear war, yung mga superpower na bansa. Okay?
Iba natatakot sa mga nuclear war kasi pang mass distraction na yan eh. Okay? At sa ngayon, ayon sa survey, nasa mahigit kumulang sa 12,000 nuclear warheads ang buong mundo. Ang bawat bansa, mga bansa sa buong mundo na may nuclear warheads. Okay? So, yun po yung mga kinakatakutan ng maraming mga tao. Okay? Kaya, sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot. Kasama natin ang presence ng Panginoon. Kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Okay? So, yun po. Iba, natatakot kung saan-saan natatakot. Tatakot sa dilim, sa ipis. So, kung ano-anong kinakatakutan sa mga hinaharap. Okay? So, ang daming kinakatakutan. Kaya napaka-importante itong message ni Lord sa atin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa mga kakapusan. Kasi marami natatakot sa mga kakapusan, kamatayan. Okay? Kaya nagpalaala si Lord sa atin, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Amen? Ngayon, tingnan natin kung anong aral makukuha natin dito sa Isaiah 41 verse 10. Amen? Some key lesson from Isaiah 41 verse 10. So ano po ang mga aral na makukuha natin dito sa Isaiah 41 verse 10. Okay, so I would like to share sa inyo ng mayroon pong 4 na aral dito. Number 1. So, unang-una na aral dito. Okay? Na sinasabi sa atin ng Panginoon. The command to not fear. Okay? Ang utos na huwag matakot. Malinaw po sa ating unang bahagi ng salita. Sabi ron, fear not, for I am with you. Huwag kang matakot sapagat ako'y kasama mo. Sabi ni Jesus. Isaiah 41 verse 10a. Okay? So take note, the command to fear not is recurring theme in Scripture, emphasizing God's desire for His people to live without fear. Amen? So ito'y utos ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot. So ang utos na huwag matakot, take note, isang paulit-ulit na tema sa kasulatan na nagbibigay diin sa kagustuhan ng Diyos ng kanyang mga tao, tayo ng mga tao ng Diyos, ay mamuhay ng walang takot. Amen? And take note, this command is rooted in the assurance of God's presence. Amen? Which dispels anxiety and worry. So ang utos na ito ay nakaugat sa katiyakan ng presensya ng Diyos na ang nag-aalis ng pagkabahala at pag-aalaala o pag-alala. Amen? So, gusto ng Diyos na maalis yung mga pagkabahala, yung mga pag-aalala natin. Kasi dito sa mundong ito, maraming mga alalahanin sa buhay. Amen? So, kaya inuutusan tayo ng Diyos na ang Panginoon ay sure na ang kanyang presence ay sasamahan niya tayo. Tiyak na tayo sasamahan niya. Amen? So take note, when we recognize that God is with us, we can face life's challenges with confidence. Amen? Kapag kinilala natin na ang Diyos ay kasama natin, maaari tayong humarap sa mga hamon ng buhay ng may kumpiyansa. Amen? So pagkilala natin na ang Diyos natin ay kasama natin, bakit pa tayo mangangamba? Diba? Sabi ng Romans 8:31, ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Bible, if God is for us, who can able to stand against us? Kung ang Diyos ang kasama natin, sino ang tatayo laban sa atin? Wala na ba? Dahil ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Amen? So, siyang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. 2 Timothy 1:7, nagpaalala ang Diyos, sabi roon, for God give us not a spirit of fear, o give us a spirit not of fear, but of power, love, and sound mind, o self-control. So, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig,
at pagpipigil sa sarili. Amen? So yan po ang unang aral na makukuha natin sa Isaiah 41 verse 10. Okay? Purihin ng Diyos. So sinasabihan tayo ng Panginoon na tinutusan tayo na huwag tayong matakot. Okay, pangalawa, dito muna ako magtatapos. Okay, so pangalawang aral makukuha natin sa Isaiah 41 verse 10, the assurance of God's presence. Ang katiyakan ng presensya ng Diyos. Isaiah 41b, sabi niya, be not dismayed, for I am your God. Hallelujah. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Take note, God's declaration, I am your God, reinforce the personal relationship He has with His people. Amen. So ang pahayag ng Diyos, ako ang iyong Diyos, ay nagpapalakas ng personal na relasyon na mayroon siya sa kanyang bayan. This assurance of His presence provide comfort and strength, reminding us that we are not alone in our struggles. So hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Pinapaalalahanan ng Diyos, di tayo nag-iisa. Bakit? Kasi nandyan yung presence ni Lord. Nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin ng comfort. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Knowing that the Creator of the universe is our God, empowers us to face difficulties with hope. Amen? So ang kalaman ng lumikha ng sansinukob ay ating Diyos. Nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang harapin ang mga pagsubok ng may pag-asa. Amen? Isaiah 46 verse 1, sabi ng Panginoon, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may kaguluhan. Yan po ang ating Diyos. Siya yung ating lakas. Siya yung ating kanlungan. And anytime na tayo lumapit sa Kanya, tutulungan niya tayo. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po mga kapatid, dyan lang po muna tayo magtatapos. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung marami kang hinaharap sa buhay, huwag kang matakot. Inuutosan tayo ng Diyos na huwag tayong matakot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kailangan lang natin sampalatayan na natin siya. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. At pag tinanggap natin si Lord na makapangyarihan sa lahat ng mga pagkatakot sa buhay natin will disappear. Hallelujah. Madi-dissolve lahat ng mga pagkatakot. Amen. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing prayer na ito, Lord. Sabihin natin, Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo. Papakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala ko po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako kung ako'y may mga takot sa aking puso. Linisin mo ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat. Itong aking dalangin, sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, ito aking dalangin. Amen. Amen. Ako lang mananalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo. Sa oras na ito, pagpalain niyo sila. At lahat ng mga nakinig sa broadcast na ito ng araw-araw na pagpapala. Bless them and empower them with your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.